Welcome to Heart with Mama Colleen. Ngayong ito, meron tayong makakausap. Meron siyang pinagdadaanan. Pero bago natin siya kausapin, eto muna ang kaniyang kwento. Mama Colleen, ako po si Donna. Second year high school pa lang po kami mag-boyfriend, girlfriend. Tapos 9 years po kaming kasal ng asawa ko. May 2 kids po kami ng anak ko. Isang 9 years old na babae at isang 4 years old na lalaki. Gusto ko lang po sana ng magandang payo para sa akin. Kasi gulong-gulo na po yung utak ko. Pati na rin po ang pag-iisip ko. Mama Colleen, nahuli po kasi namin ng panganay kong anak na babae na ang asawa ko ay may babae. Anak ko pa po yung unang nakakita at nakabasa sa cellphone niya. Tapos inamin din naman po sa akin ng asawa ko yung ginawa nila nung babae kapag nagkikita sila sa hotel. Oh, no. Sobrang sakit para sa akin yon at ilang beses po namin siyang pinatawad ng anak ko. At umabot na po kami sa point na nagpunta na kami ng mga anak ko sa MDSWD para po magreklamo. Even sa isang TV station, Mama Colleen, pumunta na po kami para makapag-usap siya ng maayos sa amin. Kasi po, hindi na siya nun umuuwi kapag day off niya. Kaya ako, pumunta doon. Para gusto ko sanang humingi ng sorry sa amin ng mga anak niya. Mama Colleen, lahat ginawa ko po para lang hindi kami magkawatak-watak. At ayaw ko rin po sana na lumaki ang mga anak ko na broken family. Kaya pinatawad ko siya. Nagkapatawaran kami. Pero mga ilang araw lang po, nagtawagan, nagka-textan na naman po sila nung babae niya, nung kabit niya. Oh, no. Ngayon po umalis kami sa inuupahan naming bahay. Iniuwi ko yung mga anak ko sa Bicol sa kapatid ko para paalagaan sila. At nag-a-apply po ako ngayon pa-abroad. Pero may gumugulo pa rin po sa isipan ko. Dahil mahal ko pa rin ang asawa ko hanggang ngayon. Oh, no. Tapos ngayon po nagpaparamdam siya na magkaayos na lang daw po kami para na lang daw sa mga bata. Ka-winner ngayon po makakausap natin si Donna sa kabilang linya. Hello, Donna? Hello po. Hi, Donna. Kumusta ang pag-a-apply mo pa abroad? Okay naman po. Nag-aasikaso pa lang po ako ng mga papel. Bukas po medical ko na. So, medical ko na po. Positibo ba ang pag-a-abroad natin? Medyo may pag-aalinlangan po. Bakit ka nag-aalinlangan? Saan? Paano? Kailan? Bakit ka nag-aalinlangan ngayon? Kasi iniisip ko po yung mga anak kong iiwanan ko. Tapos pag nasa abroad na ako, pagbalik ko wala na akong mauwian. Pamilya, asawa, o ano. Talaga bang anak mo ang iniisip mo o yung asawa mo? Oh, no. Yun totoo. Sila po lahat. Sila lahat. O diba? Damay-damay na to. Okay. So anyway, nahuli mo na may babae. May sinend ka rin na audio sa akin na kinokompronta mo siya. Nung una hindi siya umaamin. Tama, mali? Opo. Paano niya inamin sa'yo? Paano niya inamin sa'yo this time? Nung
nung gabi po kasi noon, nag-inom siya, lasing siya noon, nung gabing yun. Lasing na lasing po siya noon na hinawakan ko yung cellphone niya, nagkanta suka pa nga po siya inapyat ko siya, pinunas-punasan ko pa, tapos alam niyo po ang ginawa sa akin, minura pa ako, tinadyakan pa ako pa, may sinabi po siya sa akin sabi niya, bakit mo ginagawa sa akin yan? Bakit mo ginagawa sa akin to? Yung pag-aasikaso ko daw sa kanya. Sabi niyang ganun. So parang parang siyang nagagalit na nagigilty, tama ba? Parang ganun nga po. Tapos tinulak pa niya po ako. Ako naman po, sige, todo yung pagpunas ko sa mukha niya kasi nga nagsuka. Yun, hindi ko iniintindi yung mga sinasabi niya. Basta inaasikaso ko lang siya. Tapos, nung nakatulog na po siya, inawakan ko yung cellphone niya. May mga nabasa po kami nung anak niya na yung conversation ng dalawa. Ano yung nilalaman ng conversation, kung okay lang malaman? Para masabi mo na may relasyon sila ng kachat niya na ito. Yung yung nangyari sa kanila sa hotel, sabi ng babae dun sa convo, nakaganti daw siya, nakabawi daw siya dun sa asawa ko, dun sa ginawa ng asawa ko. So may asawa din yung babae? Iba daw yung likod sa harap, sabing gano'n. Teka, may asawa din yung babae na sinasabi mong kabit? Opo, may asawa din po yun, may mga anak. So, para sabihin nung kabit na nakaganti siya sa mister niya, pwedeng iniputan din to ng mister niya, tama ba? Hindi po. Ang ibig niya sabihin dun sa combo nila, unang business nilang pagsex, tapos, nung pangalawang best nilang pag-sex, nakaganti yung babae sa asawa ko. Yung parang binigay niya lahat dun sa asawa ko na, Oo. Okay. Ganun po. Tapos parang ako po, nung nababasa ko lahat yun, nanginginig yung mga buong katawan ko. Yung parang, parang wala na ako tapos iyak na lang po ako ng iyak hanggang sa nagising po siya. Yun. Yung mga voice record na ipinasa ko po sa inyo, yun po yung pangyayaring yun na inamin niya po sa akin. Oo. Meron kasing sinend na voice record si Donna na nagmamakaawat, umiiyak itong si Donna na aminin niya na, ano bang meron. So, sa pagkumpronta mo sa kanya nun, paano yun? Nagkapatawaran muna kayo, tama? Kasi humihingi siya ng tawad Narinig ko sa third voice na humihingi siya ng sorry. Opo. Ay, kaso wala pa po sa isip ko na patawarin ko siya. Parang kulong-kulo na yung isip ko. Tapos po, ang ginawa ko po noon, pumunta ako doon na nga po sa MDSWD para sa sustento na lang. So anyway, nailatag naman natin yan, 'di ba? Yung sabi mo nga pumunta ka na, umalis na kayo sa inuupahan yung bahay, inuwi mo na yung mga anak mo sa saan to? Saan lugar nga to? Sa Bicol. Okay. Tapos, so, ma'am, sige, tuloy. Pinatawad ko po siya ng ilang beses. Tapos, doon na po ako natutulog sa garahe nila, sa barak nila. Doon na po ako niya pinapatulog. Kasi nga, umalis na kami sa inuupahan namin. Ano ba trabaho ni Nung Boy? time, driver po. Okay. Buti pwede ka matulog doon. Nung time na, okay naman po doon sa amo nila, sa boss niya. Nakiusap naman po ako na habang nag-a-apply ako, doon muna ako makikituloy. Sabi ko, gano'n. Magiging, ka muna, personal guard ng mister mo. Tapos ma'am, noong November 13, nandun po ako sa garahe nila, November 13. Nito lang? May biyahe po siya. Opo, may biyahe po siya ng gabi. Mga 5 po. Pumunta kami sinama pa niya ako sa Pierre, Batangas para mag-pick up nung biyahe niya.
Then, nung mga 5:30 po, ibinaba niya uli ako sa garahe para, kasi hindi ako pwedeng sumama sa biyahe nila. Mhm. Mga 6 p.m. po, nag-send po siya ng Gcash dun sa babae. Magkano? 1K po. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman na sa babae pinadala yon? Sinend niya rin po sa akin kasi nakita ko po na may school, nakadial yung number ng babae doon sa cellphone niya. And then? Sabi ko, bakit nakadial tong number na to? Akala ko ba hindi mo na tinatawagan? Sabi ko gano'n. Akala ko ba tapos na kayo? Tapos pinadadalan mo pa ng pera. Ano ba talaga? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya po, nagbabayad lang daw siya ng utang doon. May utang daw siya po doon, kaya kailangan niyang bayaran. Sabi ko sa kanya, bakit ka nagka-utang doon? Ang laki-laki ng sinasahod mo, 10K linggo-linggo. Ay, Bakit ka sana pa nagka-utang all! doon? Ang laki nga. O tapos? Opo, malaki ang sinasahod niya, 10K kada linggo. Laki Tapos ang binibigay sa akin, 1K lang ang binibigay sa akin. So kung may 4 na linggo, may 40,000 siya per month? Yes, ma'am. Depende po yun sa biyahe. Ay, sana all. Pinakamalaki 13, ganyan, 13K. So, mababa Tapos na yung sabi ko 40,000 po, per month? Ang pinakamababa po niya sahod, nasa 9K, ganun. Linggo-linggo po. Okay. And then tapos? Ang sabi po niya is, binabayaran daw niya yung utang niya doon. Sabi ko, wala naman trabaho yung babae, bakit ka nagka-utang doon? Wala namang pera yon, sabi ko. Correct. Sabi ko, gawa-gawa mo lang yung kwento na yan. Ano ba talaga? Sabi ko, parang nagdadalawang isip na naman yung ano ko, na parang niloloko na naman ako nito. Ganun. Okay. So, paano natapos yung usapan nyo noong 13? Wala nang pag-amin. Talagang pinangatawanan niya na nagbabayad lang siya ng utang dun sa babae. Yun po, sabi ko sa kanya, nasa biyahe po siya noon. Sabi ko, alis na ako dito sa garahe nyo. Pupunta na ako Maynila. Doon na lang ako sa accommodation tutuloy. Sabi ko, gano'n sa kanya. Hindi na ako magpapakita sa'yo kahit anino ko, di mo ako makikita. Sabi ko, tapos na tayo. Sabi ko, gano'n. Wedding nga. Totoo, tapos na kayo? So anyway, after the 13, ano na yung mga sumunod na after November 13, after mong umalis at pumunta na nga dito sa Manila, ano na yung mga sumunod ninyong eksena? Ano na yung ginagawa niya? Habang nasa biyahe po ako noon, papunta dito sa Maynila, iyak po ako ng iyak. Yung katabi ko pong lalaki, nakatingin na lang sa akin na parang pagang-pagana yung mata ko, na ano. Tapos po noong November... Ayan, tawagan ulit natin si Donna. O, Donna, ako tatawag Wag ikaw tatawag. O, ganyan si Mama Colleen. Hindi ko kayo sasayangan ng load. O, ganyan ko kayo ka-larve. Ayan, tawagan ulit natin si Donna. May nangyari. Oo, sumunod na kabanata nung November... Nabitin tayo. Batiin lang daw natin si Gracelyn Manibo. Ayan, mga empleyado ng Mega Re na wala pa daw sahod. Charing. Mamaya pa daw yun, mga 5:30. Dinideposit pa lang. Ito naman, namamadali. Ayan, hello? Donna? Donna? Teka po, Donna ha, wait lang. Hello, Donna. Hello, ma'am. Ayan. Nung November, ano yung sabi mo, November? Nung November 17 or 18, ano po siya sa akin, nag-text po siya, tawag ng tawag, hindi ko sinasagot yung tawag niya. Kasi sabi ko sa kanya, may isang salita ako na pag sinabi ko, gagawin ko. Tawag siya ng tawag sa akin na gusto niyang makipag-ayos para sa mga bata. Tapos kanina, nag-text siya sa akin na kung kailangan ko daw ng pera, magsabi lang daw ako sa kanya.
Hindi ko po siya nire-replyan kasi ayaw kong magkaroon ng utang na loob pa sa kanya. Ayaw kong inaano ko ba yung sarili ko na ayaw ko nang sa kanya, mag-connect, So wala kang reply at all. Isang beses ko lang po siyang nireplyan. Sabi ko, kung magtatawag pa lang dito or magte-text na puro kasinungalingan lang ang sasabihin mo, huwag ka nang tumawag. Huwag ka nang mag-text, sabi ko sa kanya. Anong sagot niya? At ang sabi niya po sa akin, huwag ko daw ilayo yung loob ng mga anak ko sa kanya. Sabi ko naman po, hindi ko kasalanan na kung lumayo sa'yo ang loob ng anak mo dahil kasalanan mo rin naman. Pinakita mo sa anak mo yung mga kalukuhang ginawa mo. Kaya hindi mo ako masisisi, sabi kong gano'n. Hanggang ngayon po, masama ang loob sa kanya ng anak niya. Pero anong ginagawa mo? Kinakausap mo ba yung anak mo? Parang binabalay, parang sinasabi mo ba na, parang binabalay date mo ba yung sama ng loob ng anak mo na kasi yung tatay mo babaero talaga o wala ka namang ganong sinasabi? Wala naman po kasi nakikita rin naman po nung anak ko na gano'n yung ginagawa niya. Nabasa rin naman nung anak ko na sabi niya po sa akin nung anak ko, Ma, lumabas po ba kayo ni Papa magka-holding hands? Sabi niya, hindi anak, bakit? Kasi may nakita ako kay Papa, magka-holding hands sila, tapos ini-edit niya sa TikTok, yung parang nilalagyan niya ng sound ng Nakakaloka talaga yung mga kabit ngayon, Diyos ko, Day. Alam mo, ang dami na nating naririnig ng ganito. Ang lalakas na ng loob. Yung maghahanap ng kabit tapos i-upload pa sa TikTok. Diyos ko, Day. Yung magka-holding hands po sila. Ang mga bata pa naman ngayon. Ang mga bata pa naman ngayon, maka-TikTok na. Tapos sabi ng anak mo. Sabi ng anak ko nga, ganun. Sabi ko, anak, hindi naman kami lumalabas ng papa mo na ganyan magka-holding hands. So anyway, doon na po ako na doon ka na red flag kasi parang proud ka pa, pinost nyo pa sa TikTok. Opo. Nakakaloka. Sabi ko sa kanya, bakit lang higpit ng hawak mo sa kamay ng babae? Then sabi po ng asawa ko, magkaaway lang daw po kami nung time na yun, kaya na nagawa yun. Mali pa rin. Mali pa rin. Hindi kayo hiwalay, magkagalit lang kayo. Sabi ko nga po sa kanya, kung magkatampuhan tayo, bakit ganyan agad ang ginagawa mo? Naghahanap ka ng ibang kamakausap, ng ibang nagko-comfort sa iyo. Pwede mo naman akong uwian at mag-usap tayong dalawa. Tama. Wala po. Parang isip bata pa yung asawa ko na parang nakadepende po sa ibang tao yung kanyang Ilang taon na si Mister? Ilang taon na si Mister? 31 po. Bata pa nga. Ilang taon ka na? 29. Bata pa nga. Pero again, pinasok nyo na yung buhay pag-aasawa. Dapat hindi na kayo isip bata. Nakagawa na nga kayo ng bata, 'di ba? So anyway, sabi mo dito sa dulo ng letter mo, again, mahal mo pa yung asawa mo hanggang ngayon. So, ito ba ang gumugulo sa utak mo ngayon? Hindi ko po alam kung patatawarin ko pa po ba siya na para sa mga anak ko or... Ako, sorry Donna ha. Ayokong magpapatawad ka o makikipagbalikan ka para sa anak mo. Ito yung lagi nating naririnig na patatawarin ko na lang siya para sa anak ko. Nandun na tayo na yes, malaking impact yung paghihiwalay ng mag-asawa sa mga bata. Iniisip natin yung welfare ng mga bata. Pero I still believe na hindi ka babalik sa isang tao dahil lang sa kondisyon para sa mga bata. Babalikan mo yung isang tao para din sa sarili mo. Kasi ito lang yan. If you're not okay, if you're not happy anymore, kung magpaplastikan na lang din naman kayo at mag-aaway na lang kayo ng paulit-ulit, ako naniniwala ako na hindi pa rin healthy ito sa mga bata. Hindi po insensitive ang mga bata para hindi nila maramdaman yung peke sa totoo. Yung pagpapanggap sa totoo. 'Di ba? So ang akin,
Gusto ko sanang marinig, makikipagbalikan ako sa asawa ko dahil gusto ko, hindi dahil para sa mga bata. Yun yung gusto ko. Pero again, nasa sayo pa rin yan. Ngayon ang tanong ko, Donna, para ba talaga sa mga bata o dahil gusto mo kasi talaga? Ma'am, kasi kung patatawarin ko siya, paulit-ulit lang naman po yung ginagawa niya. Diba? Ikaw din ang sumagot. O, clearly, hindi naman natin isasarado yung ideya na magkabalikan kayo at muling mabuo. We are not closing that door. Medyo konti lang. Kumbaga kailangan muna natin siya kasing turuan ng leksyon. Kailangan niyang paghirapan na ibalik yung tiwala na nawala. Opo. 'Di ba? Ano sabi niya? Sabi ko po sa kanya, once na nalaman po na may anak na kayo or nagsasama na kayo sa isang bahay, pwede ko kayong ipakulong. Sabi ko gano'n sa kanya. Totoo. Sabi niya sa akin, ma'am, hindi daw niya bubuhayin yung kabit niya. Mabubuhay lang daw siya sa mga anak niya. Bubuhay niya yung mga anak niya. Patunayan niya. Sabi niya, ma'am, magtulungan na lang daw po kami para sa mga bata, para sa kinabukasan ng mga bata. Parang nililito niya yung utak ko, yung isip ko na, pagkatapos ng lahat. Tapos, ma'am, alam mo ba ang masakit sa akin? Yung lahat na ginagawa ko, pinag-uusapan namin mag-asawa, sinasabi niya doon sa kabis niya. Ha? So, hindi siya seryoso? Kasi kung talagang seryoso siya na magkaayos kayo, wala na dapat nakabit na nakikisabit sa problema ninyong mag-asawa. Hindi, ma'am. Nung pinatawad ko po siya noon. Nung unang beses. Nag-chat po sa akin yung kabit niya. Nag-chat, nag-text. Sabi nung kabit niya, kasalanan ko pa to na ako pa rin ang mahal ng asawa mo after 13 years. Sabi niya gano'n. Parang may nag-comment lang dito naalala ko may nag-comment dito na isang listener. Kung ayaw nyo, sabi niya, pa-request po ng Saving All My Love for You para sa aming mga number 2. Oo, kung ayaw nyong maghanap ng pagmamahal sa iba, yung mga asawa ninyo, itrato nyo ng tama. Kakaiba ng mga kabit ngayon, ang tatapang na. Diyos ko, Ma'am, alam naman po ng asawa ko, siya naman po mismo nga nagsabi na hindi ako nagkulang. Walang kulang sa akin. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit mo ako ginawang ganyan? Sabi niya, yung kabit na yon, mukha daw baso. Ang ganda-ganda daw ng asawa ko, bakit papalitan ko pa? Anyway, ate, okay, medyo matapang si kabet, tama mali? Medyo matapang si kabet, tama mali? Medyo matapang si kabet, tama o mali? Apo, matapang po yung kabit. Pangalawa, alam mo kung saan nanggagaling yung tapang niyan? Dahil din sa asawa mo. Kasi feeling ko naman, feeling ko naman, hindi mag-aangas yan ng ganyan kung wala siyang pinagkukuhanan ng angas. The point na nag-aangas siya ng ganyan, talagang baka may something pa sa kanilang mag-asawa. Diba? Opo, ma'am. Ulit-ulit. Baka may something talaga sila ng iyong asawa. Kasi sabi mo nga, ultimo problema ninyong dalawa, nakakarating pa kay kabit, mga pinag-uusapan ninyo, umaabot pa kay kabit. Ang point dito, bakit parang kada galaw, nire-report niya kay kabit? Yun na nga po, ma'am Kinausap ko yung asawa ko, sabi ko, kailangan, ganyan ba ang matinong pag-iisip, Marlon? Sabi kong ganon. Lahat ng mga pinag-uusapan natin, nakakarating doon sa babae, sinasabi sa akin ng babae. Lahat po, sinabi sa akin ng babae. Kumbaga, very detailed, kumbaga. Kung ano yung pinag-usapan ninyo, alam na alam ni kabet. Tama? Opo. Sabi ko po sa kanya, sa akin nga hindi ka nagkikwento kahit ni anong hindi ka nagkikwento.
kulang na lang po isulat yung sa aklat yung aking buhay eh. Correct. Alam na alam nung kabit yung aking ano eh. Gawin natin pocketbook. Anyway, ate, eto na lang ang tanong. Bumabalik siya, tama? Bumabalik si asawa. Opo. Tatanungin kita. Sa pagsagot mo, tatawagan uli kita ha. Pero eto yung iiwan kong tanong sa'yo. Mapuputol lang kasi. Kung babalik siya at pinipilit niya makipagbalikan nga sa'yo, papayagan mo ba? Alright, tatawagan ulit kita, Donna. Ayan. Ka-winner, ikaw anong masasabi mo? Nakakagigil. Oo, sabi nga 'di ba sa isang movie, The Etiquette of a Mistress. Alamin niyo kung saan kayo lulugar, huwag kayo masyadong matapang. Alam niyo naman, kayo yung legal. O, eto, tawagan ulit natin si Donna. Kung meron kang sausaw sa kwento ni Donna, 0977-7000-915. Yan po ang ating text line. Kumukunot yung noo ko ngayon. Nakaka-stress. Nai-stress ako. Paano pa si Donna? Diyos ko po. Donna, sagot! Sabay mali palang number na dial ko, no? Ay, nako. Hello, Donna? Hello po. Ang tanong, ano ang sagot mo? Kung ito nga, bumabalik ngayon si asawa, ano ang decision mo? Hindi na po muna siguro. Dahil? Gusto ko pong magsisi siya sa mga ginawa niya sa akin dahil hindi lang 10 beses yung ginawa niya eh. Diba? Hindi mo na mabilang? Opo. Ang akin lang kasi, may mga pagkakataon kasi na paulit-ulit nating pinapatawad yung isang tao. Kasi ganun tayo magmahal. Pero ang tanong, yung pinapatawad ba natin, gumagawa talaga ng paraan para i-prove na nagbago na siya? Forgiveness deserve yan ng mga taong nagsisisi. Pero kung walang pagsisisi at paulit-ulit pa rin ang ginagawang kasalanan, parang hindi naman ata nila deserve yung second chance. Siguro ako masasabi ko sa'yo, Donna, bago ka umalis ng bansa, kausapin mo lang siya, magkaroon kayo ng kasunduan sa barangay tungkol sa mga bata. Nang sa gayon, kung wala ka man dito sa Pilipinas, may laban ka kasi may kasunduan kayo sa barangay. Okay? Kasi naiintindihan ko yung takot mo ngayon eh. Sabi mo nga kanina, baka po wala na akong mga anak na uwian. 'Di ba? Although nabanggit mo rin kanina na baka wala ka ng asawa na mauwian. Pero habang nag-uusap tayo, parang medyo nagbabago eh. 'Di ba? Hindi ko alam kung solid ba talaga yung sagot mo sa akin na hindi ka muna makikipagbalikan. Parang feeling ko base sa pakikinig ko sa'yo, feeling ko pag gumawa pa ng bonggang effort yan, feeling ko magbabago na naman ang timpla mo. Tama, mali? Ma'am, hindi na po. Hanggat hindi ko nakikitang wala. Kasi sabi niya, hindi naman daw po niya pinagsisihan yung ginawa niya eh. Di wow. Wala mo na nga yan. Nag-init ang ulo ko sa kanya. Hindi naman daw po niya pinagsisihan yung wala daw siyang pinagsisihan. Bakit? Saka sabi po niya, inaamin ko sa'yo na ako, nagkasala ako sa'yo. Pero sa mga bata, wag mo naman akong Hindi, eto na lang Hindi, tama rin naman yun, be. Wag naman nating idama yung mga bata. Kumbaga, ano man yung problema ninyong mag-asawa, sa inyo yun. Tama naman na wag nating idama yung mga bata. Kasi number 1, tatay pa rin naman nila yun. 'Di ba? Deserve pa rin ng mga bata na kilalanin yung ama nila kahit loko-loko itong bugatahong na to. 'Di ba? Kumbaga, wag yun nang i-involve. Kasi aminin natin, sa mag-asawa po na naghihiwalay, the most affected are the kids. Let's not make things complicated sa mga bata.
Yun na lang siguro. Kaya ang suggestion ko nga kanina, no, magharap kayo sa barangay, pag-usapan ninyo kung paano yung pagtutok sa mga bata, kung every weekend ba pwedeng mahiram niya, or sa bakasyon ba nasa kanya naman yung mga bata, or pag-usapan nyo, yun lang yung akin. Wag mo, tama yun. Ma'am, dumating na po kami sa MDSWD. Nag-usap na po kami doon na yun na nga po, sustento na lang ang aking hinihingi. Sabi naman po niya, wag na daw kami mag-usap doon, magbibigay naman daw po siya. Linggo-linggo naman po siya nagpapadala doon sa mga anak ko. Hindi naman daw po niya pababayaan yun. Yun ang maganda. Sabi niya. Kaya wala na pong pag-uusap na nangyari. At wala namang palya na nangyayari. Tama? Opo. Ayun. At the end of the day talaga, ang bottom line dito, kung ayaw mo na siyang balikan, edi wag, ituloy mo yung plano mo, again para rin naman ito sa mga bata. Opo. Kasi mahirap nga naman ding ipilit ang isang bagay kung medyo inaanay na. Pangalawa, mahirap balikan yung isang tao na wala man lang pagsisisi na nadarama. Bigyan ko kaya ng kapiyan, pampakaba. Sumasakit ang sumasakit yung ulo ko sa kanya, yung sinabi mong hindi man lang siya nagsisi. Opo, marami po siyang text sa akin na gano'n. Pero nag-text po siya na hindi na kita mahal. Ganun po ang text niya. Sometimes. Kailan yung hindi na kita mahal? Nung paluwas po ako ng Maynila. November 13. Mga 17, 18 po gano'n. Di sana sinagot mo, Eddie, wow. Tapos po ito ma'am, nung isang araw ma'am, nag-text uli siya sa akin. Wala daw po siyang text na gano'n na hindi na kita mahal. Hindi daw po niya alam yun. Ay, nai-stress ako. Buti na lang may matres pa ako. Ang akin lang, no, hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung totoo ba yung sinasabi niya. Pwedeng, baka pinapalabas niya naman yung kabit niya yung nag-text noon, tama? Hindi ko nga po alam. Sabi ko nga po sa kanya. Hindi ba baka naman kasama mo lang yung kabit mo. Kasi imposible number niya po yun Hindi imposible hindi mo alam yung text mo na gano'n na hindi mo ako mahal. Sabi niya wala daw siya sinasabing gano'n. Sa pagre-reach Pero may out. screenshot po ako Sa pagre-reach out ba, gumagawa siya ng paraan lahat para mabalik ang tiwala mo o wala din talaga? Parang gusto niya ako ang unang makaawa sa kanya, gano'n. Napagod ka na. Opo, pagod na ako. So anyway, yun na lang Ate Donna. Panghawakan mo kung ano yung decision mo. Although, syempre, lahat naman tayo ayaw natin ng broken family. Kung may natitira ka pang hope, sige, panghawakan mo. Pero sa ngayon, kailangan kasi natin turuan ng leksyon yung taong nagloko, lalo na kung wala itong pagsisisi sa puso. Siguro this time, huwag ka lang masyadong maging marupok. Baka mamaya, umakyat lang yan ng niyog, maabot ka lamang, nagpaabot ka na kaagad. Diba? Kung talagang gusto mo Sabi nga po ng kanyang pinsan, ma'am, ate, hayaan mo na yan kahit pinsan ko yan, galit ako dyan. Maging professional ka, te. Sabi ng gano'n ng pinsan niya, hayaan mo na yan, magbabago niya. Pagtitiyan niya yung mga ginawa niya. Kahit pinsan namin yan, hindi namin tinotolerate. Kinukonsente yan. Yes. Oo. Kumbaga ako, no, wag na natin pakinggan yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid. Wag na natin pakinggan yung sabi ni pinsan, sabi ni nanay, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. At the end of the day, pakinggan mo kung ano yung sinisigaw ng puso mo. Kasi yung puso mo, yung isip mo, mas alam kung ano ang tama para sa pamilya ninyo. Okay? Opo. So yun na lang. At samahan mo ng dasal na sana hipuin ni Lord ang puso ni asawa at sana matauhan siya. Opo, ma'am. Anyway, Ate Donna, siguro bago kita bitawan, sige, kausapin mo yung asawa mo. Not naman for one last time.
This time, ano yung sasabihin mo sa kanya kung kaharap mo siya ngayon? Wala pa po akong gustong sabihin sa kanya. Ha? Kay kabit. Hindi ko na po sila iniisip ngayon kasi ayaw kong ma-stress. Inaalis ko po sa isip ko yung dalawa na yun. Yung mga anak ko na lang po yung iniisip ko ngayon. Okay, message to your children. Para may nagbe-video Sa ko mga dyan. anak ko, ma'am, malapit pa ako sa simbahan. Nandito po ako sa... Okay. Sige, anong message mo sa mga anak mo? Sa mga anak ko po, naiintindihan naman po ng panganay ko yung nangyayari sa amin. Sana patawarin nila ako kung ano yung desisyon ko. Kasi sabi ng panganay ko, ma, magpati na kayo ni Papa. Sabi ng gano'n. Yung anak ko po, bunso, parang makipapa po kasi yun eh. Pero balang araw, maintindihan din po nila yun. Dahil naman po yung mga anak ko, ma'am. Yun lang po, ma'am. Ate Donna, Yes po, ma'am. manatili kang matatag. Again, para rin sa mga bata. Ako, Opo. sana itong pinagdadaanan nyo, malampasan ninyo. Bata pa yung asawa mo, sana tumino pa. Ako ayoko mawala yung hope na yon. Ipinagdarasal ko na someday, mabuo pa rin kayo na pamilya. Pero again, please guard your heart. Always pray. Nabigyan ka pa ni Lord ng enough strength dahil kailangan ka ng mga bata. Okay? Opo. Maraming salamat, Ate Donna, at mag-iingat ka. At Thank you maraming po. salamat for sharing Thank you. your story. Bye, Ate Donna. Bye po. Bye po. Thank you. Thank you po. Ang hirap talaga, no? Dahil ang nai-involve sa pagkakasira ng mag-asawa ay ang mga anak. Ang hirap kasi gusto mo kayong maging buo, gusto mo siyang balikan, pero paano mo babalikan yung isang tao na wala man lang pagsisisi na nararamdaman? Matapos kayong gawa ng kasalanan, parang ikaw pa ang kailangang magmakaawa para kayo ay magkabalikan. Nakakalungkot. Pero sana, oo, gusto natin mapunta sa magandang buhay, sa mas okay na partner itong si Donna kasi hindi niya deserve kung ano man yung nararanasan niya ngayon at hindi deserve ng mga bata yung panloloko ng kanilang ama. Pero naniniwala ako na sana magbago pa si Mister. Hindi na lang para sa kaniyang asawa, kundi para sa kanilang mga anak. Ka-winner, ano ang masasabi mo sa kwento natin today? Speak from your heart. 0977-7000-915. Ito po ang kwento ni Donna dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.